Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Salamat, Father God, in the name of Jesus for a new day. Oh, hallelujah, Jesus. Thank you sa iyong kabutihan. Thank you, Lord Jesus. It's Friday morning. Hallelujah. King of Kings and Lord of Lords. Napakabuti mo po sa iyong mga anak. Salamat, Lord. At kami ay nakarao. Salamat sa lahat ng iyong provision, Father God, Holy Spirit. Thank you for your guidance, Holy Spirit. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Jesus, King of Kings and Lord of Lords. Salamat, Lord. It's Friday morning here in Houston, Texas. Hallelujah. Yes, Jesus. King of Kings and Lord of Lords. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. You are good at all times. You never fail. You never fail. Salamat po sa inyong katapatan, Panginoong Jesus, sa aming mga buhay. Salamat sa inyong katapatan. Napakabuti niyo po. Napakabuti niyo, Panginoong Jesus, sa aming mga buhay. Tinataas ka namin sa bawat araw. Kami ay iyong mga tagasunod. Ang iyong mga alipin. Ang iyong mga manggagawa, Panginoong Jesus. Ang batayan ng ating pananampalataya, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. And every moment, thank God. Hallelujah. Welcome dito sa ating live. Thank you, Father God, for a new day. It's Friday morning. Yahoo! Napakabuti ng Diyos. Friday na. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ayan, magpuri tayo sa ating Panginoon Jesus. Lahat ay aking ibigay. Ayan. Purihin natin ang ating Panginoon sa Kristo. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, nabago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama.
bagong pag-asa ang nakikita. Yes, Lord Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa kanya, purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Oh, hallelujah, Father God, in the name of Jesus. Yes, Lord, lahat ay aking ibibigay para sa iyo, mahal ko. Mahal kita, Panginoong Hesus. Mahal ka namin, Panginoong Hesus. You are our first love. Oh, hallelujah. Thank you for the love of God. God loves us first. And therefore, we love you. We love you, Lord Jesus. Oh, hallelujah. 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 We praise God. We praise the Lord. We thank you, Lord Jesus, for everything that you have done for us. Oh, hallelujah. We welcome your Holy Spirit in our midst. Linisin mo po ang aming mga isipan, ang aming mga puso. Gawin mo kaming karapat-dapat sa trono ng iyong kaawaan. Na naman po ang aming mga nagawang kasalanan, ito'y aming isinuko sa inyo at hinihingan na kapatawaran. Gaya ng pagpapatawad namin sa mga taong nagkasala sa amin, Panginoon Jesus. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Tulungan mo kami na maunawaan namin ang mensaheng nais mong iparating at ang mensaheng ito ay aming maging gabay sa araw-araw ng aming mga buhay. Oh, hallelujah. God is good all the time, and all the time, God is good. Yes, Lord Jesus, we love you, Lord Jesus. Holy Spirit, we love you. We welcome you in our midst. Ang sabi niyo sa inyong salita, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. So in the name of Jesus, we welcome you, Holy Spirit, be with us. Guide us and lead us, and let your fresh anointing be upon us. And let your fresh wisdom and understanding be upon us, so that we will know the truth, and the truth will set us free. Oh, hallelujah, hallelujah. Salamat, Lord Jesus, sa iyong kabutihan. Ayan, we welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more.
Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Sinasamba ka namin sa espiritu at sa katotohanan. Mangusap po kayo sa oras na ito. Gawin mo kaming karapat-dapat. Buksan mo ang mata ng aming mga puso. Open the eyes of our hearts, Lord Jesus, upang maintindihan namin ang iyong plano sa aming mga buhay, ang plano mo sa iyong ministry, ang plano mo sa aming mga pamilya, Panginoong Jesus. Hallelujah. Thank you so much. Sinideklara namin na ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. At itago mo po ang iyong lingkod sa iyong krus, Panginoong Kristo, na hindi ako makikita, kundi ang makikita ay ang iyong kabutihan, ang iyong kabanalan, ng iyong kagalingan, ang pagmamahal ng Diyos Ama, ang kaawaan na walang katulad. Oh, hallelujah. Kaawaan na walang katapusan. Maraming salamat po. Lahat ng ito ay aming pinasasalamatan, hinihiling, at lahat ng papuri at parangal ay ibinabalik namin sa Diyos Ama, sa pangalan ni Jesus at ng banal na Espiritu. Amen! Hallelujah! Praise the name of the Lord. Ayan. Welcome dito sa ating, wala pala itong lights. Ayan. Ngayon ay Friday morning dito sa Houston, Texas. Ito si Tita Bets, fresh from the bed. Hallelujah! Salamat sa Diyos at tayo ay muling nagising upang purihin ang ating Panginoong Kristo, itaas, kilalanin ang kanyang kabutihan. Okay. Welcome Facebook joiners and Facebook viewers and YouTube viewers. Hallelujah. Bernice ng umaga dito sa Houston, Texas. And yun dyan ay Bernice ng gabi. Yahoo! Ayan, ang ating bangs ay mataas na. Okay. So, anong oras na? Salamat sa Diyos. Tayo ay maagang nag-umpisa para matapos tayo ng alas 8. Okay. So, dito na tayo so, tinuruan tayo ng ating Panginoong Hesukristo sa maayos, pag napagsamba. Dahil our God is a God of order, sa makatuwid, dapat magkaroon tayo ng sistema. Magkaroon tayo ng organized way of worship. So, una, mag-umpisa tayo sa
praise, sa pagpe-praise, sa pagbigkas ng mga pagpupuri sa ating Panginoong Diyos Ama, sa Panginoong Kristo, sa banal na Espiritu. Ganyan. Pagkatapos ay, ayan na, mag-umpisa na tayong magsamba sa Kanya, kumanta tayo dahil ang pagkanta, kaya dapat araw-araw ay kumakanta tayo, no? Nagpupuri tayo dahil maliban na nalilift up ang ating mga espiritu sa Diyos, yun, natutune in tayo sa presensya ng banal na Espiritu kapag tayo ay kumakanta ng mga awiting makalangit, ay ito rin ay nakakatulong sa ating puso, sa ating lungs, sa ating internal organs, yung pagkanta. Kaya, kumanta tayo. Ayon, mabuti pang kumanta ng mga awiting makalangit. Wag na tayong kumanta doon sa video okay, sa karaoke ng mga awiting tinatawag nating secular. Kasi yung mga secular, wala nang ang secular. Tapos na tayo niyan eh. So, ang pinupuri kasi sa secular ay ang tao, ang demonyo, pag secular. No? Pero pag ang ating kinakanta ay mga awiting makalangit, ang pinupuri natin dyan ay ang Diyos, ang ating Panginoong Kristo. Kaya mas piliin natin na ang ating kantahin ay ang mga awiting makalangit kaysa yung mga awiting secular o kaya awiting makamundo. Ayan, no? So, iwasan natin yun dahil yun ay mga tukso. Dito tayo. Kaya yan, no, mayroong order ang mensahe ng ating Panginoong Kristo. Kaya tayo bilang mga tagasunod niya ay dapat order din, organize din ang ating ang mga plano nating ginagawa. May mga plano. Kaya nga pinagdadasal natin yung planong gawin ng Banal na Espiritu sa kanyang ministry. Sa Team Jesus. Yeah. Team Jesus International. Okay, so pag-usapan natin yan, hindi dito sa Bible study, kundi sa ibang panahon, ibang pagkakataon, na tayo ay magkasundo kung ano-ano ang ating gagawin. Okay, so dito tayo sa 1 Corinto chapter 15. Chapter 15 na tayo, mga ka-Team Jesus. Ang muling pagkabuhay ni Kristo, no? Ang muling pagkabuhay ni Kristo. So ito yung the resurrection of Christ. So anong pakahulugan ng resurrection of Christ? So malapit na naman ang Holy Week at instead of Easter, ang tawag dapat natin yan ay Resurrection Week, Resurrection Sunday, Holy Week, at wala tayong celebration ng mga egg hunting, mga ka-Team Jesus. Okay, ano ang relevance ng muling pagkabuhay ni Kristo? So dito tayo sa chapter 15, 1 Corinto chapter 15 verses, mahaba siya. Okay, dito lang sa verses 11. Hanggang sa 11 lang, mga ka-Team Jesus. Ngayon ay 3:14. 20:25. Okay, so basahin na natin ang mensahe ng ating Panginoong Jesus. Dito tayo sa verse 1. Mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo. Ito ang aral na inyong tinanggap at hanggang ngayon ay pinaninindigan ninyo. Sa pamamagitan nito ay maililigtas kayo kung panghahawakan ninyong mabuti ang ipinangaral ko, maliban na lamang kung hindi talaga tunay ang inyong pananampalataya. 3. Sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na ibinigay sa akin, na si Kristo'y namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan, ayon sa kasulatan. Inilibing siya, ngunit muling nabuhay sa ikatlong araw. Ayon din sa kasulatan,
Nagpakita siya kay Pedro at sa iba pang 12 apostol. 6. Pagkatapos, nagpakita rin siya sa mahigit 500 na mga kapatid na nagkakatipon. Karamihan sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, ngunit ang ilan sa kanila ay patay na. Nagpakita rin siya kay Santiago at pagkatapos sa lahat ng apostol. At sa kahuli-hulihan ay nagpakita rin siya sa akin. So ito yun si Pablo. Okay? Ang katulad ko'y isang sanggol na ipinanganak ng wala sa panahon dahil biglaan ang aking pagkakilala sa kanya. Dahil biglaan ang aking pagkakilala sa kanya. Ako ang pinakahamak sa mga apostol at hindi nga ako karapat-dapat tawaging apostol dahil inusig ko ang iglesia ng Diyos. Ngunit dahil sa awa ng Diyos sa akin, naging apostol ako. At hindi nasayang ang biyayang ipinagkaloob niya sa akin dahil higit akong nagpagal kung ihambing sa ibang mga apostol. Bagamat ito'y sa pamamagitan ng tulong ng Diyos at hindi ng aking sarili lamang. Kaya nga, walang pagkakaiba kung sila o ako ang nangangaral sa inyo. Ang mahalaga'y iisa ang aming ipinangangaral at iyon din ang inyong pinanaligan. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit, sa iyong mga salita. Gabayan mo kami upang maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating. In Jesus' name, Amen. Okay, so malapit na palang matapos tayo sa 1 Corinto. Ang 1 Corinto ay hanggang sa chapter 16. So ngayon ay nasa chapter 50 na tayo, mga ka-Team Jesus. Ang muling pagkabuhay ni Kristo. Okay. Malapit na ang Holy Week, kaya pinaalala sa atin ng banal na Espiritu ang kahalagahan ng celebration ng Holy Week. Ang celebration ng Holy Week ay hindi yung inyong mga celebration diyan na kung saan mayroon kayong mga pagluluto ng biko, kalamay, iba-iba pa, pagluluto ng binignet at iba-iba pa. Hindi na yon ang mahalaga sa resurrection o sa Holy Week. Kasi daw ay magpa-fasting, kasi daw ay hindi kakain, nag-aayuno or nagpa-fasting dahil nga Holy Week. Hindi na yon ang mahalaga. Kundi ang mahalaga ay ang pag-unawa sa sakripisyong ibinigay ni Panginoong Jesucristo upang ang sanlibutan ay magkaroon ng panibagong pag-asa. So tandaan natin na napag-usapan natin doon sa Romans na ang unang nilikha ng Diyos ay si Adan at si Adan ay nagkamali, nagkasala si Adan. At nang dahil sa kaniyang kasalanan, ang sanlibutan din na isumpa ang sanlibutan nang dahil sa kasalanan ni Adan. Na kung saan, the wage of sin is death. Ang sukli, ang bayad ng kasalanan na ginawa ng ating mga ninuno o ginawa ng unang taong nilikha ng Diyos, ang bayad nito ay ang kamatayan. So kung hindi nagpadala ng panibagong pag-asa ang Diyos Ama, kung wala ang John 3:16, ang John 3:16 ay wala ng pag-asa ang mundo. No? Ano na siya? Yung doom. Madilim ang mundo, wala ng pag-asa. Kaninang umaga ay nung pagising ko, nagpasalamat ako sa Diyos
Tapos nag-scroll ako sa Facebook, ayun, mayroong mga killing, yung mga patayan dahil sabi doon 70% sa Pilipinas ay addicted to drugs. 70%. The name of Jesus. No, iyan ay nakakatakot. Nakakatakot. Biruin mo yung 70% ay naging biktima na ng drug addiction. So, iilan na lang, 30% na lang naiiwan sa population ng Pilipinas at maraming mga insidente na maraming mga pagpatay ng dahil sa wala na sila sa kanilang katinoan eh. Yan ay possession na yan ng masamang espiritu. No? Parang iniisip mo wala nang pag-asa ang bansa. Ganon din ang nangyari sa mundo, no, na nung nagumon sa kasalanan ang unang taong nilikha ng Diyos, ay nawala na ng pag-asa ang mundo. No more hope. Wala nang hope ang mundo. Kasi nga, dahil sa kasalanan ng tao. Madilim, wala nang pag-asa. Lahat ay ang patutunguhan ay kamatayan. Subalit, nang binago ng Diyos Ama ang kanyang plano sa mga nilikha niya, ay nabigyan tayo ng pagkakataon. Yan ang John 3:16, nang dahil sa kanyang pagmamahal. Nagkaroon ng pag-asa ang madilim na mundo na sanay ang kahihinatnan, ang bayad ng kasalanan ay ang kamatayan. Subalit dahil sa pagmamahal ng Diyos Ama, ang kamatayan na ito ay nabigyan ng pagkakataon. Binago niya sa halip na mamatay tayo. Yun nga ang sabi sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. So kung sino man ang maniniwala kay Kristo ay hindi mamamatay. O yan ang the wage of sin is death. Hindi mamamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ito ang relevance ng muling pagkabuhay ni Panginoong Jesucristo. Nagapi niya ang kamatayan dahil sa pagsunod niya sa plano ng Diyos Ama sa buhay niya. At hindi siya lamang ang Diyos. Kaya nga, our God is alive. Jesus Christ is alive. Hindi siya nananatiling patay. Kagaya ng mga pinaniniwalaan ng ibang mga relihiyon. Ngayon, ang buwan ng Marso ay buwan ng Ramadan. Ang mga Muslim ay nagkakaroon ng Ramadan. Nagkakaroon sila ng fasting. Hindi sila kumakain mula alas 6 hanggang alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Pero sa gabi ay kumakain naman sila. No? Fasting sila. Bakit? Ang pinaniniwalaan nila, mayroon kaming si Tito Brian ay mayroong mga pasyenteng mga Muslim, no, mga Middle Eastern. At ang mga Middle Eastern dito, kadalasan sila ay mga mayayaman, mapera. Maraming mga doctors dito na galing sa Middle East. Yung mga doctors na magagaling. Mayayaman sila. Oh. So pag Ramadan, pag sila ay Biyernes, hindi yan sila papakita o nagpapa-therapy dahil nga mayroon silang gathering sa kanilang temple. Pero pag Ramadan, mula umaga hanggang hapon, alas 6 ay nagpa-fast, pero nagpapa-therapy pa rin.
So, Tito Brian, kahapon ay, sabi, mayroong binigay na gift. So, ano yung gift na yan? Oh. Mula sa isa sa mga pasyente niya na mayaman, na binigyan sila. Pag bayaman ang mga Middle Easterns dito sa Amerika, pagdating ng Ramadan, nagbibigay sila ng mga gifts. Mga gifts as their offering. No? At doon, binasa ko yung bakit the Muslims celebrate Ramadan. So, nag-celebrate sila sa Ramadan kasi it gives them the good health na yung katawan nila, ganyan. At also, it reminds them about the prophets, o mayroon silang mga reminds them the prophets, Moses, Adam, Aaron, Jesus, Muhammad. So si Jesus, si Abraham, si Adam, si Abraham, Adam, Moses, Aaron, Jesus, Muhammad, yon ang itinuturing nilang mga propeta. Pero ang kanilang sinusunod ay si Muhammad at hindi si Jesus. Para sa kanila, maliban kay Jesus, si Muhammad ang huling propeta na pumunta rito sa mundo upang ipahayag ang kaligtasan. So, ang mga Muslim ay nakabatay sa Quran. Although sa Quran, nandoon si Panginoong Kristo. Subalit isa lamang siya sa kanilang mga propeta. Hindi nila itinuturing si Kristo as God. Mayroon silang Diyos. Ang Diyos nila ay si Allah. Si Jesus, hindi nila itinuturing yun. So, buong Marso, ito ay month of Ramadan sa mga Muslim. Kung saan nagsasacrifice sila bawat araw, 12 hours silang hindi kumakain bawat araw. Sa buong Marso nang sa ganoon ay ipakita nila ang kanilang suporta sa kanilang relihiyon. Pero pagkatapos nun, 6 hanggang 6, ang ating mga OFWs naman na nandoon sa Middle East, sila naman ang napapagod dahil wala silang tulog sapagkat after 6 o'clock ay nagfifista naman ang mga Muslim at kumakain, nagluluto na walang katapusang pagluluto. Dahil nagpipista sila, buong gabi silang kumakain, alas 3 ng umaga before mag 6 o'clock. So yung ating mga OFWs ay walang tulog pagdating ng Ramadan, no? Pero buong alas 12 hours, wala rin silang kain, 12 hours, celebrate sila ng celebrate, puno sila ng pagkain. Basta after 6, sunrise and sunset, yun. Pag nag-sunset na, pwede na silang kumain. Bakit binanggit ito ng banal na espiritu sa atin? Itong mga Muslim nga, na hindi naniniwala kay Kristo, at ang kanilang sinasamba, ang kanilang pinaniniwalaan na si Muhammad, no? Ay hindi ito nabuhay. Wala doon sa record ng kung saan-saan, sa history man, na ni isang Diyos. Si Muhammad, si Buddha, si Confucius, at iba pa na mga sinatawag nilang mga founders of the religion. Ni isa sa kanila ay hindi nabuhay. Subalit, yun ang pinaniniwalaan. Naniniwala pa rin sila sa salita ng Quran, ang mga Muslim. At sila pa ang nagsiselebrate ng fasting. Samantalang ang mga Pilipino, samantalang ang mga Kristiyano na itinuturing ng mga Kristiyano na dapat tayo dapat ang gagawa ng ganong uri ng pagsakripisyo sa ating pananampalataya, hindi nga natin magawa-gawa. Yung sa kanila, how dedicated they are sa religion nila.
12 hours without food and they continue to work. 12 hours without food. Tayo, nagagawa ba natin yan? No? Nagagawa ba natin yan? Hindi natin nagagawa. Samantalang tingnan mo si Panginoong Jesucristo, noong matapos siyang nabaptize in water, at diniklara siya ng banal na Espiritu, diniklara siya ng Diyos Ama na, "Behold, this is my Son whom I am pleased." Pagkatapos nun ay dinala siya ni Satanas doon sa wilderness. Habang siya nagfa-fasting ng 40 days and 40 nights, dinala siya. Pagdating ng malapit ng matapos ang kanyang fasting, syempre gutom na yan, 40 days and 40 nights na walang kain-kain, butot balat na si Panginoong Jesucristo. Kaya pumasok na doon si Satanas at tinukso na siya. Bago pa nag-umpisa sa kanyang ministry, si Panginoong Jesucristo ay sinubok mo na siya ng demonyo. Nagkaroon mo na siya ng prayer and fasting nang sa ganoon ay maging matatag ang kanyang pananampalataya sa Diyos Ama na he will not going to rely his ability, but to rely to the Lord, to God the Father. So, biruin niyo yung nagfa-fasting ng 40 days and 40 nights. Hindi natin kaya yun. Ilang oras nga lang tayo na nagugutom na, ilang oras nga lang tayo, ay, masakit na ang ulo ko. Ay, hindi ko kaya, nagutom na ako. We cannot even sacrifice our own flesh na tayo ay mga Kristiyano. Yung titingnan mo ang ibang mga relihiyon, they are so serious with their religion na nag-sacrifice sila sa kanilang flesh for 30 days. Si Panginoong Jesucristo nag-sacrifice sa kanyang flesh for 40 days and 40 nights. So, tinukso siya ni Satanas. Subalit, buo ang kanyang pananampalataya sa Diyos Ama. Kaya walang nagawa ang demonyo sa kanya sapagkat alam niya ang mga salita ng Diyos. Pinag-aaralan niya ang mga salita ng Diyos. So ito si Panginoong Jesucristo, siya lamang ang Diyos na buhay, muling nabuhay. Nagapi niya ang kamatayan, nagapi niya si Satanas. Kaya nga, death, where is your sting? Kamatayan, nasaan ang iyong kamandag? Wala ang kamandag ng kamatayan. Sapagkat nagapi ni Panginoong Jesucristo ang kamatayan. He is the only living God. Ang kung sino-sino mang pinaniniwalaan ng ibang mga relihiyon, halimbawa, ang Sabadista, naniniwala sila kay Prophet Smith. Asa na si Prophet Smith? Hindi naman siya muling nabuhay. Sapagkat sila ay hindi mga Diyos. Samantalang si Panginoong Jesucristo, siya ay tunay na Diyos na nagpakatawang tao. At the Word become flesh. Yan si Panginoong Jesucristo. Nagpakatawan siyang tao. At sabi dito sa 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na ibinigay sa akin, na si Kristo'y namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. Inilibing siya, ngunit muling nabuhay sa 3 araw ayon din sa kasulatan. Nagpakita siya kay Pedro at sa iba pang 12 apostol. Pagkatapos, nagpakita rin siya sa mahigit 500
na mga kapatid na nagkakatipon. Ayan. At sa kahuli-hulihan ay nagpakita siya kay Pablo. So itong bahagi na ito, no? Ito ay ebidensya o proof na totoong muling nabuhay si Panginoong Hesukristo at hindi totoo yung rumor o yung chismis doon sa Israel na ninakaw ng mga disipulo ni Kristo ang kanyang katawan. Kaya nagpakita siya, ito, I am alive again. Mayroong mga butas ang kanyang mga kamay. Ang kanyang kamay, may butas ang dalawang kamay niya. Ang kanyang paa. Mayroon siyang sugat dito sa tagiliran niya. Na ibig sabihin nun, totoo na ang kanyang katawang lupa ay nailibing. Subalit, ang kanyang espiritu ay muling nabuhay. At pinakita niya sa mga disipulo, pinakita din niya kay Thomas, kasi si Thomas ay nagdadalawang isip. Wala doon si Thomas nang nagpakita si Panginoong Jesucristo sa kanyang mga disipulo. At nung bumalik siya at sinabi ng mga disipulo, ng mga kasama niya, Thomas, ang ating Diyos, our Lord, our teacher, came alive. Hindi siya naniniwala. At sabi niya na, hanggat hindi ko nakikita ang kamay niya na may sugat, ganyan, ang tagiliran niya na may sugat, ay hindi ako maniniwala na buhay siya. Kaya, pinakitaan siya ni Panginoong Jesucristo. Thomas, ayan, hipuin mo ang aking kamay. Ayan, mayroong butas, mayroong sugat. Dito sa aking tagiliran. Saka pa naniniwala si Thomas? Lord, my God, patawarin mo ako. Now I believe you. Pero ang sabi ni Panginoong Jesucristo, blessed are those who believe, even if they did not see me, Do you believe me because you have seen me? Naniwala ka lang ba? Dahil nakita mo ako? Pero mapalad ang mga taong naniwala kay Panginoong Jesucristo kahit hindi nila nakita ito kagaya sa atin. Hindi fresh hand na tayo ay nakakita sa mga milagrong ginawa ni Panginoong Jesucristo. Subalit kahit hindi man natin siya nakita in person, hindi natin siya nakisalamuha, tayo ay naniniwala sa Kanya sa mga salita ng ating Panginoong Jesucristo dito sa Biblia. At tayo ay naniniwala na ang meron tayo ngayon ay ang banal na Espiritu. It is the Spirit of God that is with us now. That is dwelling with us and guiding us, our helper, our advocate. No? So ito ngayon, ang dahilan, sabi nga ni Pablo, hindi ako karapat-dapat na makilala, na makatagpo kay Panginoong Jesucristo sapagkat ako ay isang, mamatay tao, siya daw ang pinakahamak na apostol. At siya ay nabago o naging bata o nag-born again siya na hindi sinadya. Sabi dito, biglaan ang kanyang pagkakilala kay Panginoong Jesucristo. Dahil siya daw ay hindi nga siya dapat karapat-dapat tawaging apostol sapagkat inusig niya ang iglesia o yung mga Kristiyano nung panahon niya. Ngunit dahil sa awa ng Diyos sa akin, naging apostol ako. Dahil sumunod si Pablo, naging apostoli siya, naging disipulo siya. At hindi nasayang ang kanyang pagiging disipulo sapagkat ginamit siya ng Diyos Ama, ginamit siya ni Panginoong Jesucristo bilang
apostoles ng mga hintil at tayo yun. At sa pamamagitan ng kanyang turo na gabay, ginagabayan ng banal na espiritu, tayo ay natuto. Tayo ay namuhay ayon sa pangako ng Diyos Ama sa John 3:16. Yan. No? Tayo ay nagkaroon ng pag-asa. Kung ang Pilipinas ay masasabi mo, Lord, tulungan mo po ang Pilipinas, parang nawawalan tayo ng pag-asa, no? Nawawalan tayo ng pag-asa. Bakit hinayaan ng Diyos na mangyari iyon sa Pilipinas? Ang Philippines is a Christian country. 90% more or less ay mga Kristiyano. Subalit kung titingnan mo, ang mga Kristiyano, itong mga taong ito, na diniklara sa sarili nila na sila yung mga Kristiyano, sila pa itong mga gumagawa ng mga krimen. Sila itong gumagawa ng mga kasamaan sa lipunan, ng mga panlulupig sa mga mahihirap. Itong mga politiko na ito, sila itinuring nila ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga sarili na mga Kristiyano. Subalit tingnan ninyo ang kanilang mga buhay. Kristiyano lamang sila sa kanilang bibig. Subalit hindi sa kanilang mga buhay mismo. Kristiyano lamang sila sa salita. Subalit wala dito sa puso. Kaya nga, alam nyo mga ka-Team Jesus, hindi lahat ng tumatawag sa Diyos, tumatawag kay Panginoong Jesucristo, Lord, 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 ay maililigtas. Yan ang nakakatakot na statement na sasabihin ni Panginoong Jesucristo sa atin, Depart from me, I do not know you. But Lord, nakakagawa kami ng milagro, nakakaano kami sa pamamagitan ng pangalan mo. Pero sasabihin ng Diyos, Depart from me, I do not know you. Lumayo ka sa akin, hindi kita kilala. O see? Sapagkat itong mga taong ito ay wala silang personal na relasyon kay Kristo. Many are called, but few are chosen. Hindi nila, yung mga yung kaninang umaga nung nag Word of God ako, yung aking morning devotion, no? Sabi doon sa salita ng Diyos, open the eyes of my heart, Lord. Yan ang ating spiritual eye. Ang puso. Kasi, kung andito lang sa isipan natin, nagbibigkas yan sa salita. Subalit kung ito ay wala sa puso, hindi natin yun magagawa. Kasi, ang conviction ng Holy Spirit ay nandito sa puso, wala dito. Nandito sa puso. Kasi, di ba? Saan nakatira ang Holy Spirit? Wala sa isipan natin nakatira ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit, it resides in our hearts. Nandito sa puso ang tirahan ng banal na Espiritu. Ngayon, kung wala ang banal na Espiritu, ang presensya ng banal na Espiritu sa mga puso natin, kaya hindi natin nagagawa ang kalooban ng Diyos, hindi natin nasusunod sapagkat we are blinded.
Nga, open the eyes of my heart, Lord. Buksan mo ang aking puso nang sa ganun ay maintindihan natin, magkaroon tayo ng karunungan, magkaroon tayo ng wisdom, kaalaman, na nananggagaling sa banal na Espiritu, na this is the truth. Ito ang katotohanan. At ang katotohanan na yan, ang siyang magpalaya sa atin mula sa tanikala ng demonyo. Kung itinuring natin ang ating mga sarili na mga Kristiyano, subalit hanggang salita lang tayo, nananatili pa rin tayong carnal, nananatili pa rin tayong nasa mundo. Kung anong ginagawa ng mundo, yun ang ating sinusunod. Walang kwenta ang pagkamatay ni Panginoong Jesucristo at ang kanyang muling pagkabuhay. Hindi natin naintindihan ang kahulugan, ang halaga ng muli niyang pagkabuhay. Sapagkat kung tayo ay totoong mga Kristiyano at naintindihan natin ang halaga, ang importance ng muling pagkabuhay ni Panginoong Jesucristo, wala na tayo sa mundo. Patay na tayo eh. We are already dead because of our sin. The old self is dead. Yung ibang mga relihiyon nga na mga ibang mga Kristiyano, pag sila ay nagbaptismo, kagaya ba sa mga Israelites, sa simula, halimbawa si Paul, dati ang pangalan niya hindi Paul. Excuse me. Ang pangalan niya ay Saul. Nung nagbagong buhay na siya, nung nabaptismo siya sa tubig, yung binago siya ni Panginoong Jesucristo, napalitan ang kanyang pangalan, siya ay si Paul na, si Paul. May ibang mga Kristiyano na ganun. Once they are baptized in water, they are no longer the name they were. So yung pangalan nila ay pinalitan na nila dahil patay na ang taong yan. May bagong buhay na sila. Bagong pagkatao na sila. Kaya iba na ang kanilang pangalan. So tayo dapat, kung tayo ay muling nabuhay sa Espiritu, so bago na rin ang pangalan natin. Dapat. Bagong buhay na tayo eh. Muli tayong isinilang kagaya kay Pablo. Muli tayong isinilang sa Espiritu. Kung si Panginoong Jesucristo ay nagpatotoo doon sa kanyang mga disipulo, doon sa 500 na believers, nagpakita din siya kay Pablo, ito'y upang ibigay ang itang patotoo na siya ay buhay. Muli akong nabuhay. I'm alive again. Jesus is alive. Kaya nga, ang relevance ng Holy Week is Jesus is alive. The Resurrection Sunday, hindi ang Easter eggs. Ang relevance, ang kanyang muling pagkabuhay. Ang muli niyang pagkabuhay. So tayo na mga mananampalataya kay Panginoong Jesucristo, yun ang nasa salita ng Diyos. Tayo rin ay muling nabuhay sa Espiritu nung tinanggap natin si Panginoong Jesucristo, nung nagbaptismo tayo sa tubig, muli tayong nabuhay. Bago na ang ating mga buhay sa makatuwid, huwag na nating balikan ang ating makamundong buhay sapagkat mawala ng pag-asa, mawala ng saysay
itong kamatayan ni Panginoong Jesucristo, itong sakripisyo niya, kung nananatili pa rin tayo, kahit diniklara natin na tayo mga Kristiyano, pero nananatili pa rin tayong patay sa espiritu, at nananatili pa rin tayong buhay dito sa mundo, kung ano ang mga kalakarang ginagawa ng mga tao sa mundo, ganon din ang ating ginagawa. So walang kwenta, walang halaga. O tingnan mo nga yung mga drug addicts na yan, yung nandun sa kalye, nagkisay-kisay na dahil sa nasobrahan doon sa bawal na mga droga. Asa na ano nangyayari sa mga buhay nila? No, masakit sa dibdib noon. Nasasayang ba ang katawan ng tao na batang-bata pa, bangag na, batang-bata pa, ganito na sitwasyon? Sayang ba sayang ang kanilang mga buhay na sana ay nagamit ng Diyos upang makapaglingkod siya at maging kapaki-pakinabang ang buhay niya sa kaharian ng Diyos. Sayang ang mga kaluluwa na yan. Pero kung tutuusin mo, sila ay mga Kristiyano. Dinideklara nila sa kanilang mga sarili na sila ay mga Kristiyano. Pero hindi nila pinaniniwalaan o kaya hindi nabuksan ng kanilang mga mata, ang mga mata ng kanilang mga puso upang maintindihan nila ang katotohanan. Sayang ang kanilang mga buhay. So huwag nating gayahin, huwag tayong gumaya sa kanila. Nang ating tinitingnan lamang ay ang ating sitwasyon. Ito lang ang demonyo kasi, ang pinapalaki ng demonyo, mga ka-Team Jesus, ay ang ating sitwasyon, ang ating problema. Ayan, pinapakita niya talaga sa ating mata. No? Pero tandaan natin, faith, you cannot see the faith. No? Ang ating pananampalataya, hindi natin yun nakikita, but we believe. Same thing sa ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Hindi natin siya nakikita directly o nasaksihan mismo sa sarili nating mga mata ang kanyang buhay. Subalit tayo'y naniniwala, yan ang faith. Kung tayo ay mayroong pananampalataya kay Kristo, ang nakikita natin sa mata natin ay itong ating mga problema. Okay? Magnified kasi sa demonyo, ginagamit niya ang mga mata natin to magnify our problem, our situation. Para sa ganoon, ay makalimutan natin ang ating pananampalataya kay Kristo. Kasi ang nakikita natin dito, ay, ang hirap, ganito sitwasyon ko, wala nang pag-asa. Ngayon, kaninang umaga, ang ipinakita sa akin ng demonyo ay ang sitwasyon ng Pilipinas na parang nakakalungkot na wala nang pag-asa. Lord, ibarawin mo 70% na ganyan nangyayari sa Pilipinas. Ang sakit. Yun ang ipinakita ng demonyo para sa ganun ay mawalan tayo ng pag-asa ba? Wala ng pag-asa ang Pilipinas. Subalit kung mayroon tayong Kristo at binuksan ng Holy Spirit ang ating mga puso upang maintindihan natin ang katotohanan, sasabihin natin sa nakikita natin ganyan, no? Ang laki, ni-magnify ng demonyo yung mga problema natin, sitwasyon natin. Ay, grabe, ang laki ng problema ko. Di ko kaya itong harapin. Ganyan, no? Ang laki. Pag our hearts are open, our eyes are open, the eyes of our hearts are open, sasabihin natin, ay, problema ka lang.
ang aking Diyos ay may-ari ng lahat. I have a big God. Yun ang ating sasabihin. Ay, addiction ka lang. May Diyos akong pinaniniwalaan na nagmamay-ari ng lahat. May Diyos akong pinaniniwalaan na siya ang aking pag-asa. May Diyos akong pinaniniwalaan na buhay at hindi patay. Ganon ang pananampalataya. No? Sabi mo, ay, walang pagsubok na ibinigay ng Diyos sa akin na hindi ko kaya yon. Wala siyang pagsubok na ibibinibigay sa akin na hindi ko kaya. Yun ang pananampalataya. Paano natin yan? Paano natin magawa yan? Kung hindi tayo naka-intune palagi sa salita ng Diyos. Hindi tayo nagme-meditate, hindi natin pinapaalala sa ating mga sarili ang salita ng Diyos. Tandaan natin, the Word of God is a lamp unto my feet and a light unto my path. So, ang salita ng Diyos ang ating lamp. Lampara sa ating mga paa, no? Para malaman natin saan tayo patungo at baka manhole na yan at mapasok tayo sa manhole. Ang salita ng Diyos ang ating ilaw sa daan na ating pupuntahan. Dahil ngayon sa kasalukuyan, ang daming mga naglaganap ang demonyo. Kasi nasa end times na tayo eh. Nasa huling bahagi na tayo. And we are waiting for the Lord's rapture. Sa rapture ng Diyos, we are waiting for the rapture. We are waiting for the coming back of our Lord Jesus Christ. So, sa halip na ang tingnan natin, ang i-magnify ng demonyo ay ang ating problema, ang sitwasyon ng ating bansa, no? Problema ka lang. Mayroon akong Diyos na pinaniniwalaan na may-ari ng mundo, nang gumawa ng mundo, the creator of heaven and earth. Ano yung problema na yan? Kaya haharapin natin ang ating mga problema na puno ng pag-asa na hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin si Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi niya, let my peace, I give you my peace. My peace I leave you. Not the peace that the world can give. Kasi kung tingnan natin ang ating paligid, ayun nabasa ko doon sa Facebook na yung kanyang kapatid na lalaki ay naglaro ng ML daw doon sa kanilang sala at yung kanyang kapatid na yung kuya niya ay nandoon sa kanilang kwarto, sa kwarto niya at natutulog. No? Biglang may pumasok doon sa kanilang bahay. Yan din ang isa. Kailangan na bago tayo mag-settle down sa gabi, siguraduhin natin na nakalak ang ating mga gates, nakalak ang ating mga pinto, matibay yung ating mga sinasara sa mga pinto natin. Wisdom kasi ng Diyos yan eh. Na hindi na lang na basta matulog ka na lang, basta magkatarapa ka na lang dyan, bukas pala yung pintuan nyo dyan. So, gabi na din, open for masamang espiritu yung inyong bahay kasi bukas pa kahit gabi. No? So, wisdom kasi din ng Diyos yan na ingatan natin ang ating mga sarili, ingatan natin ang ating mga property na ibinigay ng Diyos sa atin. Wisdom din yan ng Diyos. Kaya bago tayo matulog, siguraduhin natin, kumusta? Ayan na ba ang mga bata? Nakauwi na, ganito, ganyan. Ang mga pinto, isinarado nyo na ba? Isarado ng mabuti, ilock ng ganyan.
Ganun dapat. Wisdom ng Diyos yan eh. Na hindi tayo magsasabing, ay akala ko kasi nasara na ang pinto, ay akala ko maraming namamatay sa maling akala. Maraming namamatay sa maling akala. Walang karunungan yan galing sa Diyos. Walang karunungan. So gusto nating mag-ingat. Halimbawa, kami rito, no? Sarado na ba ang pinto? Nabukas na ba ang ilaw? Sabi si Tito Brian palaging ganyan. Nagbukas na ba ang ilaw natin? Sarado na ba ang mga pinto? Nalagyan na ba yan ng mga bar? Para sa ganun ay hindi basta-basta mabuksan. Ganun ba? So, safety din natin yun. Para sa ganoon ay hindi tayo mahanapan ng butas ng kaaway ng Diyos. Safety natin yun eh. Kung kayo dyan, hala, laro lang kayo dyan, pero hindi nyo naman, hindi nyo ba iniisip yung safety din ninyo? Ha? Huwag natin gawing akala yung ating security, yung ating safety. Kasi wisdom din ng Diyos. Hindi naman pwedeng, Holy Spirit, give me your wisdom. Let your protection be upon us. Pero hindi naman natin ginawa ang ating part. We have to do our part. Nagpaalala na ang Holy Spirit na, be sure. Sarado lahat ng mga bintana, sarado lahat ng mga pinto, siguraduhin nyo, ganyan. Be sure. So, dapat ay sundin din natin yun para safety din natin yun. Diba? So, kung halimbawa ang gabi na, huwag niyong hayaang bukas pa rin ang inyong mga pinto sapagkat hindi na yan dati ngayon, ang dati at ngayon ay iba na. For security purposes. Para maiwasan natin ang mga disgrasya, para maiwasan natin ang tayo ay maging biktima ng kaaway ng Diyos. Anong sabi sa salita ng Diyos? My people perish because of lack of wisdom. Kaya wala tayong karunungan sa Diyos, kaya maraming namamatay. Sayang ang mga buhay. Kaya huwag nating hayaan yan. Let the Holy Spirit open the eyes of our hearts na maintindihan natin ang kahalagahan ng muling pagkabuhay ni Panginoong Jesucristo. At dahil tayo ay muling nabuhay sa Espiritu, dapat ay kalimutan na natin yung ating mga masasamang ugali na hindi naman kay Kristo. Yung pride natin, yung ating inis, yung ating galit, yung akala mo kung sino tayo, yung mga mayayabang, ganito, ganyan. Kalimutan na natin yun dahil we are new creation in Christ Jesus. Dito ang salita ng Diyos, yun ang ating sundin. Kaya kailangang i-meditate natin ang salita ng Diyos day and nights. Itatak sa ating mga noo ang salita ng Diyos dahil yun ang ating gabay. The Word of God is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ito ang ating liwanag. Ito ang ating lampara upang sa kadiliman ng daigdig, sa kadiliman ng mundo, ang salita ng Diyos ang mag-iilaw sa atin, ang nagagabay sa atin sa anong landas ang ating tatahakin. No? Oh, hallelujah, Holy Spirit. Maraming salamat po sa iyong mga mensahe sa oras na ito. Maraming salamat at kami ay natuto at pinaalalahanan mo kami sa kahalagahan ng muling pagkabuhay ni Panginoong Jesucristo. Malapit na naman po ang Holy Week. Panginoon, hindi mahalaga kung ano man yung aming mga handa sa Friday, sa Holy Week, dahil ganito. Kundi ang mahalaga
ay maintindihan namin ang kaloob na gasa o kaya gift na ibinigay mo sa amin, Panginoong Jesucristo. Ang kaligtasan ng aming mga kaluluwa. At dahil kami ay nailigtas, ang aming mga katawan, ang aming mga buhay, ay dapat mong magamit upang hindi lamang kami ang mailigtas sa kapahamakan, kundi maging ang aming mga pamilya, maging ang aming mga relatives, maging ang aming mga kaibigan, maging ang aming bansang Pilipinas. Panginoong Jesucristo, Lord, kami ay nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Humihingi kami ng kapatawaran sa aming bansang Pilipinas, Panginoong Jesus. Sabi mo sa iyong mga salita, if my people humble themselves and pray, I will hear from heaven and heal their land. Lord, kami po ay nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Ganito ang sitwasyon ng aming bansang Pilipinas, Father God. We intercede, Lord, for the salvation of our country, Philippines. Have mercy, patawarin mo po ang aming bansa, patawarin mo po ang mamamayang Pilipino, Lord. Hindi mo hinayaan na merong dahilan ka kung bakit niluklok mo ang isang Pangulo, si Pangulong Marcos. Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, Lord. Patawarin mo kami. Lord Jesus, ikaw lamang ang aming pag-asa. Sa mundong madilim, ikaw ang aming pag-asa, Panginoong Jesucristo. Tulungan mo kami. Gamitin mo ang aming mga buhay upang maipakita sa sanlibutan na ikaw ang Diyos na buhay. Upang maipakita sa Pilipinas na ikaw ang Diyos na buhay at ikaw ang aming pinaglilingkuran. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Be exalted, Lord, over the Philippines at patawarin mo ang aming bansa. Panginoon, gabayan mo po ang mga namamahala ng bansang Pilipinas, si Pangulong Marcos, si Vice Presidente Sara Duterte, at ang mga senador at ang mga congressman, Father, in the name of Jesus, we rebuke that spirit of pride, Lord. We rebuke that spirit of selfishness in the name of Jesus, and by the blood of Jesus, we rebuke them and we replace them, Lord, with the spirit of love na nanggagaling sa inyo, Panginoong Jesucristo, yung espiritu sa paglilingkod sa iyong mga mamamayan, Panginoong Hesus, at hindi yung kanilang mga sitwasyon at hindi ang kanilang mga sarili. Oh, hallelujah. Yes, Father God, you are good at all times. Maraming salamat, Lord, sapagkat ikaw ang nagbibigay sa amin ng kapayapaan sa kabila ng kaguluhang aming nararanasan, aming nakikita sa aming paligid. Lord, we have the peace na galing sa inyo, Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po. We love you, Lord Jesus. Ano man po ang mga kahilingan ng aming mga kasamahan ngayon, ng aming mga kapatiran, Father, let it happen, Lord. You know what's best, and you make all things beautiful in your time. Thank you, Lord, for everything. Thank you, Lord, for answering our prayers. You are good at all times, Father God, in the name of Jesus. Salamat po sa iyong kabutihan. We give you back all the glory and honor, Father, for you are good at all times. In Jesus' name we pray with the Holy Spirit. Amen! Hallelujah! Thank you, Jesus. Ayan, mga ka-Team Jesus. Ang ating pag-asa lamang ay si Panginoong Hesukristo at walang iba. Kaya nga, fix your eyes to Jesus, the author and the finisher of our faith. Hallelujah. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye.